Payong. Pag nadapa ka, bumangon ka at lumaban. May mga karera na ang pinakamahalagang finish line ay hindi yung may medalya. May mga pagkakataon na ang tunay na panalo ay ang pagbangon pagkatapos mong madapa. At sa Bulacan Marathon 2026, naranasan ko po mismo yun. Pero bago lahat, salamat muna sa Panginoon. Thank you, Lord, for giving me the strength, determination, and courage to continue despite what happened during the race. At higit sa lahat, nagpapasalamat ako dahil hindi mo po ako pinabayaan. Dahil sa oras na kailangan ko ng tulong, nagpadala ka ng mga anghel. Ang mga anghel ngayon ay mga kapwa runners. Habang tumatakbo po ako, hindi ko inaasahan na matitisod ako dahil sa isang runner na nasa likuran ko. Hindi ko na po kailangan pag-usapan kung sino siya. Wala rin akong galit o samahan ng loob. Ang mahalaga sa akin ay nakabangon ako at nakapagpatuloy. Pero ang pinakamagandang nangyari pagkatapos noon ay hindi po ako pinabayaan ng mga runners na nakakita sa akin. At dito ko po gustong magbigay ng isang napakalaking shout out sa Team 4D. Maraming salamat po, lalo na kina Reside Anastasio at Maridel Garcia Marquez. Sila po ang umakay at sumama sa akin mula nung nangyari ang aksidente hanggang sa makarating kami sa finish line. At kasama rin si Cristoy Lee Torres na buong takbo ay nagbibigay ng energy at good vibes. At siyempre, ang kanyang wife na sumalubong sa amin sa finish line. At maraming salamat din kay Imelda de Guzman Brao na kahit sinabi niyang nahihirapan na siyang sumabay sa amin, sumabay pa rin siya. At natapos din niya ang race ng malakas. Maraming salamat din sa ibang mga members ng team na hindi ko man nakuha ang mga pangalan, pero nakasama ko at tumulong sa akin. Hindi nila ako iniwan. Hindi nila ako pinabayaan. Hindi ko po kayo makakalimutan. I love you all. Of course, hindi rin mawawala ang aking anak at ang aking pamangkin na si Richard na nandyan din para suportahan ako. Thank you for being there. Making sure I was okay. Pero alam niyo po, ang vlog na ito ay hindi talaga tungkol sa akin. This one is for all of you. Para sa mga runners na lumapit at nagtanong kung okay lang ako. Sa mga bumati habang tumatakbo ako. Sa mga nag-encourage. Sa mga sumabay kahit ilang kilometro lang. At sa mga runners na huminto para makipag-picture sa akin. Alam niyo po, maaaring maliit na bagay lamang iyon para sa iba. Pero para sa akin, napakalaking bagay po noon. At sa running community, yun ang napakahalaga. Maraming salamat po from the bottom of my heart. At gusto ko rin pong gamitin ang experience na ito bilang isang maliit na reminder sa ating mga runners. Kapag tumatakbo tayo sa isang malaking event, hindi lang po sarili natin ang iniisip natin. May kasama tayong daan-daang runners, kaya kailangan nating maging aware sa nasa paligid natin. Running is not only about training our legs. Hindi lang tayo nag-exercise para lumakas ang katawan. Sinasanay din natin ang ating isip at puso. Matuto tayong maging considerate. Matuto tayong umiwas kapag kailangan. Matuto tayong magbigay ng space. At kung may nangyaring aksidente, kahit hindi natin sinasadya, huminto sandali at tingnan kung okay ang kapwa runner. Di naman po kailangan ng malaking bagay. Minsan, isang simpleng okay ka lang ay sapat na.
because we are not just runners. We are a community. At nagpapasalamat din ako sa Bulacan Marathon organizers. Napakabilis ng response ninyo noong nangyari ang aksidente. Kaya malaking bagay talaga ang pagkakaroon ng maayos na marshals at medical support sa isang running event. At hindi lang yun, maayos ang hydration stations, may mga fruits, at syempre, nandyan pa rin ang famous lechon ng Bulacan Marathon. Kapag Bulacan Marathon talaga, parang hindi kumpleto ang takbo kapag walang lechon along the route. Every time may Bulacan Marathon or half marathon. At oo, umuulan. Pero para sa akin, hindi na bago ang ulan. Nung nagsisimula pa lamang ako sa running, rain or shine po kami sa training. Actually, para sa akin, may ibang feeling ang pagtakbo sa ulan. Mas presko at minsan nakakatulong din para hindi gaanong mabigat ang pakiramdam. Pero syempre, safety pa rin ang priority. Kapag madulas ang daan o delikado ang kondisyon, naghinay-hinay din ako. Let's assess ourselves kung kaya ba natin o hindi. Iba-iba din tayo ng sitwasyon at kondisyon sa katawan. At kahit nangyari ang aksidente, hindi ako sumuko. I prayed. Ako ng lakas sa Panginoon. At binigyan niya ako ng sapat na lakas para ipagpatuloy ang takbo. Kaya kung may natutunan ako sa race na ito yun. Minsan, hindi natin kailangang maging malakas mag-isa. May mga taong ipapadala ang Diyos para tulungan tayo. At minsan naman, tayo ang magiging tulong para sa ibang tao. Congratulations sa lahat ng runners ng Bulacan Marathon 2026. Sa mga nag-PR, sa mga first-time runners, at sa mga nahirapan pero natapos pa rin, because every finish line has a different story. At ang malaga, nakarating tayo roon. Maraming salamat sa lahat ng naging bahagi ng aking Bulacan Marathon experience. At higit sa lahat, sa Panginoong Diyos. Kaya sa ating lahat, stay positive, run with love, run with passion, at higit sa lahat, run for the glory of God. Ako po si Nanay Rosalinda. See you on the road, everyone!